Nakahalo na sa iba pang mga preso sa Quezon City Jail male dormitory sina dating Senador Bong Revilla at 4 niyang kapwa-akusado. Pinahaharap na rin si Revilla at iba pang personalidad sa preliminary investigation ng Justice Department sa Pebrero. Saksi si Mariz Umali. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Pinahaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bunoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati nang itinanggi ni na Estrada, Revilla at Bunoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat na ngayong araw sa general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba pang factors katulad ng legal factors. Kanina ay muling dinalaw si Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now, we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada para sa kanya. He's okay. He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro basta ikalong. Isinama rin sa iba pang PDL na wala ring kinalaman sa kontrobersyal na issue ang dating DPWH Bulacan Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ang mga selda ni na dating Senador Revilla, ang 4 na kapwa niya akusado sa ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, at 7 nauna ng ikinulong kaugnay naman sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naghihigpit tayo hindi dahil sa VIP treatment, kundi dahil sa nature ng case, high profile at kailangan din walang mangyari o sinisiguro natin walang mangyari sa lahat habang nasa kustodiyo ng BJMP. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.